Hello everyone, it's me again, Burntam, JW TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, dito tayo kay Terdy, yung enduro bike natin na 200cc, PRY. Yan, shoutout muna natin yung mga tropa natin na naka-PRY 200, 150, PRC dyan sa Mindanao. Kay Lodi Maverick at sa mga tropa pa natin iba. At syempre, huwag natin kalimutan, videographer natin, Anoros Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Kaya sa araw na ito mga ka-DIY, may gagawin tayo. Magpapalit tayo ng sprocket, rear sprocket dito sa enduro natin. Ang stock sprocket ito, pakita mo dito. Yung sa engine niya, yung stock niya nasa 13. Tapos itong rear nasa 43. Ngayon, ang ginawa natin, nilagyan natin ng 14. 40 naman ito, 40. Okay? So kung makikita nyo, 40 po yan. Yan o. Oh, diba? Nakalagay, 40. Yun. Tapos, ang gagawin natin, kasi medyo napapagalan pa tayo at kasi ito, low speed po kasi itong PRY 200. Low speed, ibig sabihin, malakas sa arangkada. Malakas yung torque ito. Pero yung top in niya, hindi masyadong nagta-top speed. Pag stock ito, ang top speed niya nasa 110, mga ganun, 115. Pero itong ginawa natin na nag 1440 tayo, pwede siyang mag 120 above. Pag open space o open area talaga, yung walang masyadong traffic, yung talagang diretso. Kaya lang masyado pang ma-vibrate. Kaya ang gagawin natin, papalit tayo. Yan. Nakabili ulit tayo dito pang XLR or XR 200cc 520 30T. So 30T, yung T stands for teeth. Yan. Ganda ng combination, no? Ayan, 30T. Tapos, meron din tayong XLR 200 520 3060. Yan, 36. Ito na yung pwede mong mailagay na pinakamaliit na pwede mong ilagay dito sa rear. Bakit? Ganito yung mga ka-DIY, huwag kayong basta maglalagay. Kasi ito na yung pinakamaliit na sinasabi ko na pwede nyong ilagay dito kasi lumiit na masyado yung diameter niya, di ba? Pagka mas maliit pa dito sa 36, ito yung hub, uumpog na dito yung kadena sa hub. Masisira yan. O, lumiit siya, di ba? Ito yung 40. Ito yung 38. Palit ng palit yan. Okay? Tapos, pag nagpalaki ka naman dito, mas maganda kasi, mas malaki dito. Pataas, 15, 16, ganun. Kaya lang, uumpog naman itong kadena dito sa may crankcase mo. So, mababasag yan, lalabas yung langis. Pwede naman siguro, yung iba kasi naglalagay, yung mga tropa natin na nag-DIY, 15 yung pwede nilang mailagay dito, 15, 36, mas magandang combination. Habang lumalaki kasi dito at lumiliit dito sa rear, mas maganda yung niya, yung combination niya kasi magta-top speed po siya, magre-recta po siya. Okay? Kaya lang dito, magko-compensate dito, magsasakripisyo dito. Iga-grind mo ng konti dyan sa may loob, sa may crankcase. Iga-grind mo lang ng konti para hindi na siya sumayad. Okay? So, yan. Tama lang yung kadena natin. Ang ilalagay muna natin bago, ang iba kasi naglalagay sila, nagwa 130 sila. 130 kph. Ito ang nilagay nila. 14, 36 or 15, 36. Kaya mag 130. Stock pa lang yun mga ka-DIY. Hindi pa sila nagbago sa makina. Hindi pa sila nag-port and polish. Hindi pa sila nagpa-regrind ng cam. Tapos hindi pa sila nagpa-valve. Hindi pa sila nagpa-rebore. Tapos hindi rin sila nagpalit ng big car. Ang pinalitan lang nila, naglagay sila ng stock clutch lining ng Honda 155. Kasi salpakan po dito Honda 155 sniper na card type. Pwede po dyan, clutch lining. Tsaka pwede ka rin magpalit ng clutch spring para bawat shift mo, dumadamba talagang binibigay niya yung pwersa. Okay? So ito, naka-clutch lining na tayo ng pitch bike pang sniper 150 na card type. Tapos clutch spring din tayo dyan. Nagpalit na rin tayo pitch pipe, pang karera na po yan, pang racing type. So ito na lang ang gagawin natin kasi masyado pa siyang mabibrate. Low speed kasi ito, yung gear niya dyan, yung combination ng gear niya sa loob, pang bundok po talaga mga ka-DIY. Malakas po talaga to sa akyatan. Grabe yung torque niya, kumbaga parang 4x4, ganun. So wala siyang masyadong power sa dulo. Kaya ang gagawin natin, gagayain natin siya. Ang gagawin natin yan, pagawa tayo ng stand. Tapos tatanggalin lang natin yan. Tanggalin natin ito. Okay?
yung sukat niya, socket size niya, 24, 32. 32 po mga kadiwa. Pasensya nyo na yung baliw ng ano. 32 lang po yan. Kung wala kang ganitong sakit, katala pwede. Yan, lumuwag na. Tapos naluwagan na rin natin to dito. Okay? Yan lang po. Salamat sa sponsor. LDT. Tapos ito mga kanila. Yan. Yung sukat niya, pwede namang pabago-bago yung sukat niya kasi depende naman sa nilalagay mo. Turuan namin kayo mamaya kung paano mag-adjust. Ito muna. Para may atras natin naman. Yan, luwagan mo yung pagganyan. Tapos ipasok mo to. Para may atras natin. Para matanggal natin ito. Yan, pag may allowance sa mga kadiwa, tanggalin na natin to. Tapos subutin natin dito sa kabila. Pag umugot nyo sa mga kadiwa, umugot nyo sa kasama nyo. Ano yan? Gabo yung baliktad din mo. Diba? Sige. 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 Video ta. Yan o. Yun. Wala pupupukin. Okay. Sa mga kadiwa. Tapos tanggalin natin to. Nakalimutan ko yung proper procedure mga kadiwa. Tanggalin natin dito sa taas. Dalawa size 10 na bolt para yung kadena malaglag siya. Size 8 pala mga kadiwa. Bye. Oh. So yan, natanggal na rin natin yung spacer. Kanina nalaglag na rin yan. Magkabila ang spacer. So yan, natanggal na natin. Natanggal natin yung kadena. Urong lang natin pa ganyan. Yun. Lang na. Dito lang tayo mag-iingat mga kadewe kasi makamagasgas yung rim natin. Yun. Yung diameter kasi nito malapad na talaga eh. Yung sayad na dito. Tapos yaman lang din na ano nyo, payo ko sa inyo, pabuksan nyo, check nyo lang yung brake pads kung okay pa. Yan, Bendix po yan pang Reader 150 na card. Patong na lang natin. Wala kasi tayo nung gulong. Yan. Tapos allen type po yan. Yan o. Size 40 mga kadewa. Nasa natin. Diba? Tapos check na rin yung bearing kung alog-alog. Kung wala pa, lagyan nyo lang ng grasa. Mamaya, lagyan natin ng grasa. Yun. Meron pa pala isa. Ayan, size 12, may nut po yan mga ka-DIY para hindi po umiikot. Kontrahan nyo po. Yun. Mas maganda to para mas tibay. Dalis. Tara. So yan o. Yan yung brand nya. Yan yung brand. Sprocket Fidgen. Okay. So, ilalagay natin. Dito muna sa may ginto para pwede natin isanla. Pwede naman to pinakamaliit. Tapat natin sa butas. T-spit na tinatawag. Swak na swak mga ka-DIY. Ito ang kagandahan po sa
Rossi KRY 200 or 150, yung mga material po na ginamit, pwede po sa KTM, interchangeable ang tinatawag, or sa Honda XR or 200cc. Pwede po sila. Mga sniper, mga raider, ganon. Kaya hindi ka po mahirapan na sinasabi na pag Rossi walang pyesa, no. Kasi yan po ay, ito po ay mga na-inspired sila sa ibang mga motor na yung mga tao hindi nila kayang i-afford yung motor na yon. Gumawa sila ng cheaper brand, pero pwede yung mga plug and play lang po. Kung meron ka lang babaguhin, kunwari yung init ng butas, grind mo lang, i-port mo lang ka-dewa eh. Saglit lang po yun. Ano maganda? Yung pinakamaliit na o dito mo sa tarpo. Okay. Kasi saka na lang natin palitan, ano? Okay? Eh mga kadiway, ang gagawin natin, experimental pa to. Tingnan natin dito sa 38T kung mayroon siyang idadagdag na top speed. Yung arangkada, mababawasan. Kasi hindi naman to pang arangkada mga kadiway, pang top speed po ito. Pag itong 36 kasi, baka pag umakyat na ako ng bundok, eh, mahirapan na po siya. Diba? Kasi pang maliit na motor na po ito, parang mga ganun, no? Pwede nilagay dun. Kay Honey, Rossi DL 110 or 100. Agito. Yun yung pinsa niya sa ano. Ganda. So ito na lang muna lalagay natin. Sure. Kadimay mula dito. Alam mo yung difference, oh, laki. Kapatungan niya nga niya, oh. Hindi mo makita yung 38. Ito yung 36. Lalong hindi mo na makita yan. So, napagpasyahan ko mga kadiway na ito munang 30 ang lalagay natin. Eksperimento natin kung ilan yung idadagdag niya para dahan-dahan yung experiment para makita natin kung ilang dinadagdag niyang top speed or kilometer per hour. Okay? Tara, lagyan na natin. Mas vlog. So, yan, higpitan po natin. Dito po kayo mahigpit sa may nut para mas mahigpit. Tapos, pagsabayin nyo, pagkontrahan nyo. Yan. Straight. Yan, so, nailagay na natin po yung 38 size na sprocket natin. Ang pang XLR 200. Lagay na po natin ng grasa. Ring kung okay pa. Yan, okay pa. Bagong palit lang po ito. Itong ano natin, spokes natin, heavy duty na rin po yan. Yan, tagal, oh. Masyado makapal. Pang ano po talaga yan, pang heavy duty. Okay? Okay. Pagpit na po natin mga kadiway. Ay mga kadiway, natatanggal po talaga to, ha. Ilapat mo lang dyan sa may ano niya, guide. Para i-ano mo. Ano muna natin to. Kaya mga kadiway, dito na tayo sa pagbabalik ng axle. Tapos itong spacer. Yung spacer, ang ihulin yung ilagay dito sa left side. Ang paglalagay nito mga kadiway, ito ang nasa loob. Yan, o. Kaya kita mo may ano siya na parang tumukuskus dito. Diba? So ito nasa loob, ito yung nasa labas. Dito yan. Para mamaya itutulak natin para lumuwag ito. Ang unahin natin na ilagay dito. Yan. So ganyan din yung itsura niya mga kadiway. Ito yung nasa labas, ito yung nasa loob. Okay? So yan, try natin. Ganyan, nalapat na natin to. Dito. Pero ito, ipapasok muna natin. Yan o, ganyan yung sura niya mga kadiway. Yan, yan o, dito, kita ba? Opo, sir. Yun. Tapos nakapasok na rin to. Ganyan yung sura niya, ito unahin natin. Kadiway, ganyan ha. Hindi siya pa ganyan ha, pa ganyan. Itong maliit na to na diameter, yan ang nasa loob. Tapos siksik mo ng ganyan. Tapos ito, make sure na nakapasok na. So pag nakapasok na yan, ilapat natin. Ito rin, dito. Sa may guide ng bracket ng brake. Okay? Tapos ito, Balik na. hindi na lumalapat to. Ang gagawin natin, yan ba yung flat screw?
yung flat screw mga ka-DIY. Yan o. Itulak lang natin to para pumasok siya. Yan kasi pag gano'n siya, tulak lang natin. Okay, sandali. Well, ilapat na natin to mga ka-DIY. Pasok na natin. Yan o. Tapos mamaya pag nakatapat na yan, saka na natin papasok dito. Yan yung bracket nya. Yan yung guide. Okay, madali na lang to. Pag mag-spring ka lang, kaya tumatagal. Nakalapat na yan. Pasok natin yung brake pad. Yan. Pag nakapasok na yung brake pad, tandaan nyo mga ka-DIY, ulitin natin. Ngasan muna natin to. Ito maliit na diameter na sa loob. Ganyan yan. Tapos ipapasok na natin. So, spin. Kita nyo ha, ganyan. Yung guide. Tapos ngayon, lagay na natin yung kadena. Yan. Okay. Yun. Tapos, ito yung huli natin nilalagay. Ito, nasa loob. Kasi pag magbaliktaran nyo yung mga kadena, mahirapan kayo. So ito mga ka-DIY, para hindi na malaglag to, ang gawin nyo, lagyan nyo na to. Yan, pasok nyo lang yan. Para hindi na to malaglag, tapat nyo lang. Tapos ito, ang gagawin natin, yan, pasok natin dito. Kailangan talaga natin i-ano to mga ka-DIY. Pipirsahan natin to. Ito muna unahin natin na ipasok. Kumukumo ng malo, puro ko. Okay. Yan, kita nyo mga ka-DIY, oh. Kailangan na may pasok natin dito. Para maipit niya. Yan, oh. Diba? Yan. Tapos itatapat muna to. Yan. Yan mo. Yan, malapit na. O, diba? Gaganan nyo yan. Tapos pag naitapat nyo na sa butas yan, pwede nyo na ipasok yung mga kanina. Yan. Yun. Diba? Whew! Easy as that. So, ganun lang po yung mga ka-DIY. Yan, malapit na yan. Ano, malapit na. Tatapat na lang natin. Hindi ka pwedeng maglagay pa dito kasi ito kailangan mo igalaw-galaw. Gets? Mamaya na lang yan. Dapat na lang muna natin. Ito, kabila. Ito mga ka-DIY, kailangan mo ito, itong side na to. Yan parang guide niya yan para dito. Para hindi siya gumalaw-galaw. Iikot mo lang yan mamaya. Imuta ko lagi ng grasa eh. Pwede natin to. Pwede mo naman tanggalin to, removable naman to. Ito, stopper niya dito. Ito yung tawag dyan, stopper kasi pinapa-stop niya, okay? Hindi yan spacer. Spacer yung nasa loob ito. Yan. Yes, muna. Yan, masarili lang yan sa loob. Size 8 po ito mga ka-DIY. May natin yung tigpitan na kailangan na may frame
play po to. Ayan, ilagay na po natin to. Ito yung last na pinakita namin sa inyo. Tapos dapat ganyan yan. Yan, may pre-play. Ibig sabihin, walang hesitation. Okay? Tapos mag-a-adjust na tayo ng kadena mga ka-DIY. So, magbabawas po tayo ng kadena mga ka-DIY. Kasi masyadong maluwag kasi. Mahaba eh. Palit tayo ng 30 na sprocket. Galing sa 43. Naging 30, kaya masyadong mahaba. Sa kila ba mo naman? Ha? Sa kila ba ito? Wala mo na. Wala tayo ko ba? 36 ko. Kaya bas na. Bulak na lang yan. Daw. Kaya mga ka-DIY, pinutulan natin ng isa lang. Then babalik na natin. Medyo maluwag pa, pero ang kailangan lang gawin ko dyan, i-adjust patras para mas humigpit po siya. Kaya higpitan na nila. Isa lang. Kaya mga ka-DIY, nagputulan na po natin ng kadena. Bawasan natin. Ang gagawin natin ngayon, ibaba na natin para makuha natin yung tamang niya mga ka-DIY. Kasi pag nakaangat to, hindi natin makuha yung tamang niya, play niya. Baba natin. Tapos tanggalin natin ito. So, ganyan yung charger mga ka-DIY. Baba natin ito. Ayan. Para makuha natin yung tamang yun o. Kasi atras pa natin. Atras natin yun. Pag-ipapangat natin. Ganyan. Maluwag na yan. O. Diba? Masyado maluwag. Hindi natin ng konti. Kung 1, 2, 3, 4, dapat 4 din doon. Yan. Ito mo doon, check mo. Sobra guys yun. Tapos, ang nagawin mo, kung bipit mo ka din. Diba? Diba yung supulsura doon? Nagpit. Higpit. Diba? So, siya. Humihigpit siya. Yan, medyo okay na. Yan, okay na yan. Okay na ba yan? Yan, okay na yan. Ang tamang-tamang ito dadapo dito sa stopper. So ayan, naikpitan na natin dito. 2.5 yung sa sukat nitong may guhit. Ganyan po yung allowance ng mga ka-DIY. Maluwag pagka naka-side stand. Pero pag umangkas ka nito, maganda yung binat niyan. So, ikpitan na natin. Ayan.
para hindi na siya gumalaw. Pag nakuha mo na yung tamang allowance dito, kita mo na dito. Para hindi na siya gumalaw. So ayun mga kadiway, tapos na po nating nahigpitan lahat. Okay naman na yung kadena natin. Yan yung play niya. Yan. Hindi naman masyado maluwag, hindi naman masyado nahigpit. Tama lang yan. So ang gagawin natin, testing natin para ma-check natin kung okay yung pinagawa natin. Pinagputol natin ng kadena at pinagpalit natin ng rear sprocket 38. Sunod natin yung 36 pagka may time. Check muna natin to kung may dumagdag na talaga. Natin kung lumuwag. Yan, okay lang. Maluwag talaga yung pagka side stand. Importante, hindi lumuwag itong mga to. Yan. Tapos hindi nagbago yung niya. Adjustment. Yung alignment niya. Pati dito. Ito dapat tama yung alignment dito. Ito sa may chassis niya dito. Wala namang lumuwag. Ito nakalabas Ito yun na. Kaya mga kadiway, testing natin dito sa open road. Kasi ginagawa to, kaya safe dito. Dito tayo magte-testing kung mayroong improvement. Kung kamusta yung niya, yung take off niya, mid range niya, tsaka pero yung top pin niya, yung dulo, hindi natin masyado kasi may silang to, saka may pa-curve pa siya. Pero tignan ko na lang, mapapansin mo naman pag sa'yo yung motor kung may improvement po talaga sa acceleration. Diyan na sila. Grabe. Ang laki ng improvement niya sa mid-range saka sa top pin. Although hindi po natin siya naparekta, pero tresera pa lang 100 na. Dati 80. Pero hindi ko pa naisagad yun. Malamang sa malamang baka kaya mag 130 nito. 120, 130 ganyan. Pag open road talaga yung rektahan talaga. Kasi hindi natin matesting dito. So ayan mga ka-DIY, yung link pala ng store kung saan ko nabili yung
rear sprocket natin, ilagay ko na lang po sa description below. Pang XLR 200 po yan ng Honda. Yung Enduro din po ng Honda XR or XLR 200. Nasa 700 yata, 800. Yan. Para subot okay naman yung pinagawa natin. Sundan nyo lang po yung procedure na pinagawa natin. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa XPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at